Hi Capricorn, welcome to Amihan Tarot. This is a general reading. Pwede kang makarelate, pwedeng hindi. So, kunin mo lang kung ano yung message na para sa'yo. At paalala lang, ang mensahe na to from universe ay gabay lamang. Nasa sa'yo kung paano mo siya pagdidesisyonan o pag-i-apply para sa sarili mong sitwasyon. At para sa mga napadaan sa aking channel, please subscribe, pakihit ang notification bell para ma-update po kayo sa aking mga susunod na reading. At kung makaka-resonate ka o makaka-relate ka sa aking reading, please mag-comment ka na lang o kaya mag-like at pakishare na rin kung magugustuhan mo. So, Capricorn, ito ang iyong reading para sa linggong ito. So, Capricorn, ito ang iyong overall energy, the world, ang iyong challenge, Three of Pentacles, ang hidden energy, Knight of Swords, past energy, Two of Swords, present, the High Priestess, ang iyong future, King of Coins, outcome, the Emperor, and then ang iyong advice is Five of Cups. So, Capricorn, ang iyong energy ngayon is the World card. The World card is completion. May natapos na cycle, at meron namang susunod na panibagong chapter. So, ang energy mo ngayon is may gusto ka nang matapos. Either ito ay regarding sa trabaho, sa isang relasyon, o sa isang project na sa tingin mo hindi na nag-gain o parang hindi na dapat ituloy kasi nga hindi na maganda sa energy o sa isang sitwasyon na kinabibilangan mo. Kumbaga, gusto mo ng panibago. Yun yung energy mo ngayon. Gusto mo na ng panibagong lugar, panibagong project, panibagong tao na pupuntahan o trabaho. Ando dun yung energy mo. Gusto mo ng another chapter of your life. Parang napagod ka na sa kung ano ang meron ka ngayon o yung meron ka dati. At ang iyong challenge is Three of Pentacles. Yun yung challenge mo ngayon. Gusto mo ng pagbabago, pero sa ngayon parang hindi ganun kalakas yung loob mo para gawin yun. Na magkaroon ng panibagong trabaho o partnership. O ayaw mo lang na maraming taong nakapalibot sa'yo. Yun yung nagiging challenge. Later, ika-clarify natin. And ang iyong hidden energy, Knight of Swords. Pero may gusto kang aksyonan. So, medyo, yung energy na nakikita ko gusto mo ng panibago, pero ang challenge mo is yung mga taong kabibilangan mo o yung company na pupuntahan mo. Hindi mo alam kung baka katulad din siya ng kumpanyang pinanggalingan mo na hindi ka naman nasatisfy. So, nandoon yung nag-iisip ka kung ito bang magiging trabaho ko is, ito na ba yung para sa akin o hindi. Pero gusto mo pa rin ng ituloy kung ano man yun. Kung magiging ka ba ng stability o hindi. And then, ang iyong past energy is Two of Swords. Two of Swords is hindi makapagdesisyon. Naguguluhan ka. Sino ang uunahin mo? Ano ang gagawin mo? Saan ka pupunta? So, ando dun yung naguguluhan ng pag-iisip. Hindi ka makapagdesisyon. And then, ang iyong present energy, the High Priestess. Pero sinasabi sa'yo ng universe na kung ano ang tama, kung ano yung sa tingin mo makakabuti sa'yo, yun yung gagawin mo. At kailangan mo ng matinding pag-iisip yan. Kailangan mong gamitin yung intuition mo. Kasi the High Priestess is, ito yung taong malakas. Kung ano yung kutob niya, kung ano yung iniisip niya. Malakas ang kutob niya, malakas ang intuition. At ito yung taong maraming kaalaman. Ngayon, kung marami kang kaalaman at gusto mo ng panibagong chapter ng buhay mo, kasi nga, tinapos mo na yung kung ano meron ka, yun yung gawin mo. Marami ka pala marami kang talent, marami kang alam, marami kang kakayanan. Yun yung gawin mo. Huwag mo nang hintayin na malito ka kasi lalo lang babagal yung proseso.
And then, King of Coins, ang iyong future energy. Yes, gusto mo ng stability eh, di ba? Gusto mo ng mga material na bagay, pang long term. At gusto mo makapag-provide sa family mo. Yun yung gusto mo. So, kung gusto mong gawin yon at yun ang gusto mong mapuntahan, in the future, makakaya mo yan, basta't may lakas ka lang ng loob. At wag kang maduduwag kung ano man yung gusto mong gawin. Kasi nakikita ko rito para kang nag-aalanganin eh. The Emperor, ang taong maraming, ito yung taong, kampante to eh, magaling, palaban, very bossy. Ayun yung gusto mong ito yung outcome. Kung gusto mo maging boss, kung gusto mo magkaroon ng sarili mong business, maging stable, gawin mo. Kailangan mo nga lang ng pagpaplano. Kasi the Emperor is yung may pagpaplano yan. And then, the outcome, 5 of Cups. Regrets. Ito yung advice ni Universe. Kung meron ka mga regrets, move forward. Kung may natapon, may natitira pa. Ibig sabihin, may pag-asa pa. Kung nadapa, bumangon at mag-umpisa muli. Yun lang yun. So, now, i-clarify po natin yan. So, Universe, ano po ang mga energy o messages na paparating kay Capricorn this week? The World card. 2 of Cups, yes. 2 of Cups is, partnership. Ito yung pagtutulungan. So, kung may nag-end regarding sa trabaho, nag-end yun dahil kailangan. Hindi ko nakikita. Pwede itong, isang relasyon, stable na relasyon. Pwede itong romantic partner, marriage, na nagtapos. At dahil nagtapos yon, gusto mo ng panibagong sisimulan sa buhay mo. Pag-ibig man yan o hindi. Kasi 3 of Pentacles is partnership. Gusto mo, pero may pag-aalinlangan dahil may natapos na relasyon. Of course, pag natapos, ando dun yung pain. Especially kung ano yan. Kung seryoso at stable na partnership yan o relasyon. Magkukos yan ng pain. Ng heart pain, emotionally, syempre, physically, kasi feeling mo down na down ka, hindi ka na makapag-ayos, so mapapabayaan mo na rin yung sarili mo. So, kaya kahit na gusto mo mag-move forward, ando doon yung hindi ka, sa tingin mo parang hindi mo maiano yung sarili mo pa, hindi mo maikilos. Kasi, yes, may natapos, pero hindi ganun kadali. Ando doon pa rin yung pain. Okay. Gusto mo mag-umpisa, pero parang may humihil sa'yo pabalik. Kaya yun yung nagiging challenge mo sa ngayon. Again pwedeng relasyon hindi ka makapag-move forward sa panibagong relasyon, romantically, or partnership sa trabaho. The Magician. Okay. Kung gusto mo mag-manifest ang isang bagay, nasa sayo yan. Kung gusto mo ma-stuck sa isang sitwasyon na nagtapos, na nag-cause sa'yo ng pain, hindi ka makaka-move forward sa isang sitwasyon na naghihintay sa'yo na mag-gain ka o makakatulong sa'yo para mag-heal ka. So, yun yung challenge mo. Sinasabi ng universe na kung kailangan mo maging matibay, gawin mo. Dahil kung hindi, may stuck ka. May magiging delay. Hindi siya babagal yung proseso ng paghihil mo. Kaya pala rito na may 5 of Cups. So, yun. Ito is regarding sa isang relasyon na nag-end.
At ngayon gusto mo ng panibagong simula, pero hirap kang kumilos. O parang hirap kang ihakbang yung paa mo. Papunta sa kung ano man yung pupuntahan mo. Clarified natin yan. Knight of Swords, Nine of Cups. Yes. Gusto mo ng wish fulfillment, stability, happiness lang. Kaya lang hindi nagawa eh. Pero yun yung gusto mo. Although yun ang gusto mo kung sinatapos na ng universe ni God o ng ating may kapal, wala ka magagawa kasi merong mga bagay na hindi, actually wala namang forever talaga. Kaya lang may mga bagay na hanggang dun na lang. Kaya nga sabi nila eh, kung ang tao o kung sino man tong involved dito, o karelasyon man yan or what, ando dun yung kontrata mo. Yung kontrata ninyo kay universe is hanggang dun na lang. Kailangan na mag-end sa ganung period of time. Hindi na pwedeng mag-extend. So, kaya andito siya, kahit ito yung energy mo, maging masaya lang, at ayun nga, gusto mo na naman ng forever, na magbibigay sa'yo ng fulfillment when it comes to, yun nga, sa iyong larangan ng pagmamahal ng puso, is nag-end, kasi nga, nag-end na yan, naka-destiny, nakatakda, destined yan na mangyari. Na kung sino man to is hanggang dun na lang. So, yun yung hidden energy mo. Okay. May mga bagay na hindi talaga ganun magtatagal. Pwedeng sa kaibigan man to o yun nga, sa sitwasyon, sa trabaho. Hanggang dun na lang siya. Kasi ang bawat tao na nakikilala natin yan o nagiging parte ng buhay natin yan kasi may mga dahilan. Okay, clarified natin yung Two of Swords. Temperance. Okay. Kailangan mo ng balance. Kasi wala ka ng balance sa pag-overthink mo. Naguguluhan ka na. Hindi mo alam ng kung saan ka pupunta. May pupuntahan ka, alam mo kung saan. Alam mo kung paano mag-heal. Kasi ikaw nga si magician Nasa sa'yo yan. Pero at times, kasi nga, ang bigat ng dinadala mo sa isip mo. So, kailangan, sabi ng universe, kailangan mo maging handa. Pero bago ka maging handa, balansin mo muna yung buhay mo. Emotionally, physically, kung ano man yan. Di ba tayo pagka maraming iniisip? Kahit gusto natin gawin ng isang bagay, hindi pa rin nandoon yung focus natin kasi hindi tayo balance Dahil kumbaga occupied tayo ng ibang sitwasyon. So, yun yung kailangan mong balansehin. Para maka-move forward. Okay, the High Priestess. Clarified natin yan. Five of Pentacles, yeah. Yung intuition mo, gamitin mo yan. Kung sa tingin mo, hindi nakarapat-dapat yung sitwasyon na yan, dahil ito si Five of Pentacles, iniwan ka na May nangyari rito. Matapos mo ibigay lahat, iiwan ka rin pala. Kahit anong makaawa mo sa isang tao, kung end na, hindi mo na kailangan pababain yung sarili mo. Kasi mas nakakaawa lang. Masakit man sabihin, yung nasaktan ka na, naiwan ka na. At kung magmamakaawa ka pa, o pipilitin mo yung sitwasyon na tapos na, di ba parang nakakaawa na rin sa sarili natin? So, sinasabi ni universe dito, kung ano yung maliwanag sa isip mo na nag-end na yan, na tapos na yan, na iniwan ka na niya, doon ka na mag-focus. Kung ano man yung instinct na yun, kung ano man yung nasa isip mo, yung kutob mo. Kasi yung kutob mo, sinasabi, tapos na yan. Pero ikaw, pinipilit mo pa rin. Move on, Capricorn. Madaling sabihin, pero yes, mahirap gawin. Pero huwag mo nang gawing kaawa-awa yung sarili mo. Sorry, pero yun yung nakikita ko rito.
Not kaawa-awa na, alam mo na yun, di ba may mga tao na lalo lumalaki ang ulo pag hinahabol. So, wag mo nang gawin. Marami ka pa makikilala, hindi lang yan. O ano man to sitwasyon o ano, friendship, marriage, romantic partner, whatever it is. So, ito na yung focus mo in the future, ha? So, King of Coins, King of Pentacles, clarified na, Ace of Wands, yes. May new beginning dito. So, kung ano man yung nagtapos, may new beginning. Whether romantic, relationship to, or business. Kasi, King of Pentacles is, gusto mo ng pang long term. Gusto mo yung stable. Pero hindi na nga, nag-end na nga eh. So, move forward, pero may naghihintay sa'yo ng panibago. At ito yung magbibigay sa'yo ng panibagong source of happiness, source of inspiration. Ace of Wands, panibago. Panibago to na may-excite ka. At gawin mo to. Ibinibigay ito sa universe. Kasi ito yung part ng iyong, magiging parte ng iyong paghihil. Na hindi mo alam. Na kaya pala tinakdayan dahil merong mas higit pa sa dating akala mo para sa'yo na. Meron pa palang mas magandang naghihintay sa'yo. So, grab mo yun, Capricorn. Kung may naghihintay, gawin mo, kunin mo. Take a chance, sabi nga ng universe. Okay, the Emperor, clarified po natin yan. The Wheel of Fortune, see? Sorry. Wheel of Fortune, gawin mo yung pagiging confident sa sarili mo, Capricorn. Gawin mo yung, ibigay mo kung ano yung meron ka, charisma. Ang pagiging, kasi nakikita ko dito, the Emperor is isang taong confident, may charisma, malakas ang appeal. So, gawin mo yan. Kasi may panibago kang panimula eh. Whether pupunta ka sa isang trabaho at madali kang matatanggap kasi iba yung dating mo. Or pwedeng romantic relationship to na paparating sa'yo. May maa-attract sa'yo. So, hindi ka talunan dito. Panalo ka. Kasi ito mas pupuntahan mong panibago is mas deserve mo. Kumbaga, hindi mo inaakala na, in the future, hindi mo akalain yun na, ito kaya pala nangyari yun. May mas higit pang mangyayari sa akin. At the Wheel of Fortune is, yes, inililiko ka na ni universe sa ibang ano na to. Ibang destiny. Ibang direction. Kaya nga sabi ko sa'yo, nakatakda na mangyari. Which is maganda. Mapapaganda ka pa nga. So, hindi ka talo, hindi ka talunan. Capricorn. Isa kang winner. Okay, ang yung advice is the moon. Okay, the moon is kung ano man itong nagpasakit sa puso mo. Kung sino man itong nang iwan sa'yo. Hayaan mo na. Yun ang inaan ni universe. Kasi dito, magkakaroon ka ng panibagong hope, magkakaroon ka ng panibago. Kung ano man yung hindi mo inaakala na mangyayari, which is unknown sa'yo, andirito na yung at least magkakaroon ka na ng clarity. At doon unti-unti kang gigising o magkakaroon ka ng realization na, okay, nangyayari na to dahil kailangan na mangyari. At ito, kung ano man yung ibibigay sa akin ni Lord o ni universe sa mga susunod na buwan, susunod na linggo, kailangan ko nang i-grab. Dahil ito na ang para sa akin. Kaya may nag-end. So maganda. Kumbaga, unti-unti, ando dun yung magkakaroon ka na realization at yun yung ina-advise sa'yo ni universe. Gawin mo kung ano yung nararapat sa'yo. At kung ano yung deserve sa'yo. Okay, Capricorn, ito ang message ni universe sa'yo. Ito ang advice and then ito naman ang message, ang oracle card na binibigay pa, last message ni universe. Coral crown, see? Forgive yourself and others, freeing yourself from the burdens of the past. See? Yung past na yan na nagbibigay lang sa'yo ng sama ng loob. Let go. Patawarin mo na siya. Patawarin mo rin yung sarili mo dahil binigay mo lahat pero iniwan ka pa rin.
At yan ang nagiging burden sa'yo, magiging burden sa'yo kung di mo iiwan. At huwag mo nang dalhin sa susunod mo pang kabanata na naghihintay sa'yo. So Capricorn, itong iyong reading. Sana nagustuhan mo at see you sa mga susunod ko pang reading. Bye!